Malakas at takot na sigaw ni Sakura. Halos magpasabit-sabit si Sakura sa mga maliit na sanga nang mahulog ito sa bangin kasama ng kanyang kakambal. Hanggang sa malaglag ito sa malagong halaman, kaya lang napahampas ang paa nito sa pader ng bangin bago tuluyang mahulog. Hindi niya naman makita kung saan bumagsak si Kanari. "Ano yun? Babae?" Malakas na sigaw ni Kenji. "Ouch!" Daing ng dalaga, hindi maipinta mukha nito. Sa sobrang takot ni Sakura sa taas ng binagsakan niya, nawalan ito ng malay. Naramdaman na lang nito na parang lumutang siya sa ere. Makalipas ang ilang minuto, naalimpungatan nito nang makarinig ng mahinang yabag at kaluskos. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata at bumunga doon ang isang gwapong lalaki. "Sino ka? Nasaan ako?" Tanong ni Sakura sa lalaki. "Nandito ka sa bahay ko. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin masama sa'yo. Ako ang tumulong sa'yo." "Aray, ang kirot ng paa ko. Paano ko makakasigurong hindi mo ako pagsasamantalahan?" Halos magsalubong ang kilay ni Sakura doon. "Sa tingin mo ba magagawa ko yun sa'yo?" Seryoso ang mukhang tugon ni Kenji. Natahimik si Sakura doon, saka pinagmasdan ang estranghero. "Lilinisan ko muna mga sugat mo. Siya nga pala, Kenji ang pangalan ko. 27 anyos na ako." Luminga ang dalaga sa paligid at napansin niyang maayos ang loob ng bahay ni Kenji. Bumalik ang tingin nito kay Kenji nang magsalita ito. "Mukhang hindi ka komportable sa suot mo. Hayaan mo. Tutulungan kitang hubarin yan." "Wag na. Ako na." Lalong namula ang mukha ni Sakura dahil titig na titig si Kenji sa kanya. Pero nang subukan itong iangat ang kanyang braso, nahirapan ito. Nalamog iyon at puro galos kaya mabilis na lumapit si Kenji sa kanya para ito ang maghubad ng suot ng dalaga. Dahan-dahan itong hinubad ng suot ng damit ni Sakura na nooy puro sira na dahil nagkandasabit-sabit sa pagkakahulog nito sa bangin. "Pasensya ka na, Sakura. Ayokong hayaan ka dahil nakikita ko namang hirap kang kumilos." Bahagyang napalunok si Kenji habang namumula ang mukha. Kapansin-pansin din ang pamamawis ng kanyang sentido at noo habang nakatitig sa katawan ng dalaga. "Ang ganda ng katawan niya. Ang hirap tuloy iwasang huwag maakit. Nakakapag-init." Namula si Kenji doon. "Malito. Hindi dapat ako nag-iisip ng ganito sa kanya." Bahagya itong napailing at nag-iwas ng tingin. Dahan-dahan at may pag-iingat na humaplos ang kamay ni Kenji sa sugat ni Sakura, kaya nakaramdam ito ng init sa katawan. Bahagya namang umatras si Sakura doon. Pasensya ka na. Kailangan kong ayusin ang damit mo. Ano palang pangalan mo?" Salamat. Sakura naman ang pangalan ko. 25 na ako. Dito ka ba nakatira? Ikaw lang bang nandito? Oo, nasa Pinas sa mga magulang ko. Kumuha si Kenji ng halamang gamot at inilagay iyon sa ibabaw ng lamesa. Saka ito bumalik kay Sakura para simulang linisan ang sugat nito sa braso gamit ang alkohol. "Medyo masakit to, Sakura. Tiisin mo lang." "Oo, Kenji. Dadandahanin ko lang ha." Pumikit si Sakura habang nililinisan ng binata hanggang sa maramdaman nito ang marahang paglalagay ni Kenji ng dahon sa kanyang balat. "Ang gaan ng kamay mo, Kenji." "Salamat." Nang magmulat si Sakura ng mata, doon ito nakita si Kenji na abala sa paglalagay ng tela sa sugat niya. Kalaunan, kumuha ito ng halamang gamot at tinapal iyon sa dibdib na Sakura matapos iyon dikdikin. Dahan-dahan itong inikot kay Sakura ang tela habang hirap na hirap at hindi makatingin. Nang masagi nito ang dibdib ng dalaga, labis ang hiya ni Kenji doon. Pasensya ka na. Hindi kasi ako nakatingin." Nauutal na tugon ng binata. Namula mukha ni Sakura doon. Mabilis nitong nahablot ang braso ni Kenji at pinilipit iyon sa pag-aakalang may masama itong balak sa kanya. Uy! Wala naman akong balak na masama sa'yo. Bitiwan mo nga ako, Sakura. Masakit. Hindi maipinta mukhang pigil ni Kenji. "Sinungaling ka?" Salubong ang kilay na sigaw ni Sakura. "Totoong sinasabi ko, Sakura. Lalagyan ko lang talaga ng halamang gamot at nagkataon na kailangang hawakan pa ikot." Namula ang mukha ni Sakura doon at bumitaw sa binata. Muli niyang hinatak si Kenji para sana pagsabihan nang mabilis tumama ang labi ni Kenji sa labi ni Sakura.
matapos nitong hatakin ng malakas. Pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya, Sakura. Kailangan ko mahanap si Kanari, ang kakambal ko. Uwi na ako sa amin. Tinulak ni Sakura si Kenji at bumangon siya agad saka mabilis na sinuot ang damit. Kaya lang bigla iyong kumirot. Napaupo ang dalaga doon at halos namilipit sa sakit. Aray! Sabi ko naman kasing gagamutin kita. Ang tigas naman ng ulo mo, Sakura. Mabilis siyang itinulak pahiga ni Kenji sa kama. Naramdaman naman ni Sakura ang pagdaga ni Kenji sa magkabila niyang hita. Pumilis naman ang tibok ng puso ng dalaga doon sa kaba. Anong gagawin mo, Kenji? Umalis ka nga dyan. Bubugbugin kita. Hindi ako alis. Isugat ka sa paa, hindi ka rin makakalayo. Kailangang magamot ko ng ayos sa mga sugat mo, Sakura. Hindi na. Kaya ko naman ang sarili ko. Anong kaya? Kita mo nga yan, lalong dumudugo. Naiinis na saway ni Kenji. Natahimik si Sakura doon, lalo na magsimula na itong maglagay ng halamang gamot at bendahan ng dalaga. Halos mapapikit naman si Sakura sa kirot. Pagmulat niya ng mga mata, tila na hipnotismo si Sakura ng magandang mata ni Kenji at kagwapuhan taglay ng lalaki. Pero mabilis niyang inalis iyon sa isipan. Umalis naman si Kenji kalaunan para mag-asikaso ng ibang bagay. Hindi naman namalaya ni Sakura na nakapikit na siya doon. Sakura, malumanay na tawag ni Kenji. Ang ganda ng katawan mo. Itsura pala, alam ko mahilig kang mag-yoga. Pwede mo bang ipakita sa akin kung gaano ka kagaling? Gusto ko lang sabihin sa ito. Gusto mo bang mag-exercise kasama ako? Pangako, sisiguraduhin ko, pagpapawisan tayo pareho. Mapang-akit na bulong ng binata. Halos mamula ang mukha ni Sakura doon. Nakaramdam ito ng kakaibang init habang humahaplos ang mainit na palad ni Kenji sa kanyang balat. What are you talking about? Kinakabahang tanong ni Sakura. Gusto mo bang maglaro tayo ng panday-pandayan para maipasok ko sa iyong pako ko? Pako mo? Sa akin? Oo, ipapasok ko mahaba at malaki kong pako sa'yo. Napuno ng pananabik ang katawan ni Sakura sa narinig. Bumilis ang tibok ng puso niya doon. Kung kailan naman nagbabaga na siya ng init, napamulat si Sakura nang marinig ang natatuwang boses ni Kenji. Doon niya napagtanto na nakatulog pala ulit ito dahil sa pagod. Ano nakakatawa? Masungit na tanong ni Sakura. Bakit ganyan ang itsura mo? Umuungol ka pati. Natatawan tugon ni Kenji. Pisit ka? Pikon na sambit ni Sakura. Nilagyan pala nito ng gamot at benda si Sakura. Mabilis na tinulak ng dalaga ang lalaki. Kainis ka kasi. May pagdagan ka pang nalalaman kanina. Nanggagalaiting sigaw ni Sakura doon. Hindi ko akalaing may kakaiba ka nang iniisip habang ginagamot kita, ikaw ah. Pangasar palalo ni Kenji. Tigilan mo ako, baka masampiga kita dyan eh. Naiinis na tugon ni Sakura. Ikaw naman, masyado kang sabik. Biro pa ng binata. Tigilan mo nga ako, Kenji, huwag ka masyadong epal. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa sobrang kahihiyan. Ilang beses na kasi siyang naririnig ni Kenji na umuungol. Agad namang hinatak ni Sakura ang kumot niya at mabilis na nagtalukbong. Magluluto na muna nga ako, dito ka lang. Habang nagpapagaling ka, manatili ka muna rito. Pagbabago ni Kenji ng usapan. O na, wala naman akong pagpipilian. Tamad na sagot ni Sakura. Huwag kang mag-alala, kapag magaling ka na, sasamahan kita. Di lang ako pwedeng umalis pa ngayon dahil kailangan kong kumpletuin ang halamang gamot na kailangan ng lola ko para gumaling. Dito lang yun sa Japan matatagpuan. Sabi naman ni Kenji. Bakit sinasabi mo sa akin to? Dahil ayokong pag-isipan mo ako ng masama. Kahit pa, kakaiba yung nilalaman ng isip mo. Pisit ka talaga? Magluto ka na nga lang Piko na tinaboy ni Sakura ang binata. Umamba si Sakurang babatuhin si Kenji ng unan, kaya dali-dali itong lumabas pero bago siya tuluyan lumabas, dumungaw pa ito sa dalaga. Naiwan namang mag-isa si Sakura sa loob ng kwarto niya. Ano ba nangyayari sa akin? Hindi naman ako mahilig sa mga ganung bagay Pero nakakabaliw ang imagination ko, nakakahiya tuloy. Nag-asikaso naman si Kenji ng hapag. Matutulog na lang sana ulit si Sakura kaya ito pumikit nang tumawag si Kenji sa kanya. Sakura, kakain na tayo. Kumain ka muna, gumising ka na, baka hindi ka makatulog yan sa gabi. Dahan-dahang nagmulat ang mata si Sakura.
Sa gulat nito, dahil magkalapit lang ang mukha nila ni Kenji, napabangon ito bigla. Sako! Namilog ang mata nilang dalawa ni Kenji nang muli na namang maglapat ang labi nilang dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Sakura doon at pakiramdam niya huminto rin ang pag-ikot ng kanyang mundo dahil sa kaganapang yon. Lumayo ka nga! Bakit kasi ang lapit mo sa akin? Magigising ka lang naman eh. Nakasimangot sa adi Sakura. Sorry na, mali ko bang matatakot ka? Katwira ni Kenji. Hindi ako takot. Ayoko lang ng distansya na meron tayong dalawa. Nakataas na kilay na tugon ng dalaga. Sorry na nga, tara na kumain. Hindi ko na ulitin. Nahihiyang sagot naman ni Kenji. Dapat lang, buti nga hindi kita sinapak eh. Sumunod si Sakura kay Kenji patungo sa kusina at sabay silang kumain. Masarap ka palang magluto, Kenji? Hindi lang ako masarap magluto, masarap rin talaga ako mismo. Uy, ang kapal ah. Nakataas ang kilay na asik ni Sakura. May mukha bang manipis? Pangbabara naman ni Kenji. Sa'yo pa lang, pag tinapyas ko. Piko na tugon ni Sakura habang masama ang tinging ipinupukaw kay Kenji. Wala namang ganyanan, Sakura. Tugon naman ni Kenji na may sumusukong boses. Tumawa lang si Sakura doon, saka mabilis tinapos ang kanyang pagkain. Tapos na rin ako nang bahala sa pinagkainan. Saad ni Kenji. Pumawak naman si Sakura sa mga plato. Hindi na, magpahinga ka na sa kwarto mo. Sa ganitong paraan man lang makabawi ako sa pagtulong mo sa akin. Kaya ko naman, bukal naman sa loob kong pagtulong ko sa'yo. Segunda ni Kenji. Kahit na, hayaan mo akong tumulong para hindi ako masyadong mahiya sa pagtira dito. Pangungulit ni Sakura. Sige na nga, siya nga pala Sakura. Doon na ako sa sala matutulog. Ikaw na muna sa kwarto ko. Isa lang kasi ang kwarto dito eh. Sa ancestral house namin, nananatili ang mga magulang ko kapag umuwi sila. Minsan, nabisita sila dito, kaya lang, hindi rin naman nagtatagal. Hindi na, Kenji. Ayos naman ako kahit sa sala. Hindi ako pinalaki ng magulang ko sa layaw, kaya ayos lang kahit saan ako. Pero, babae ka pa rin. Ang mga katulad mong babae dapat ingatan at irespeto, kaya doon ka na. Ayos lang ako, hindi naman ako maselan. Mababa ang boses sa tugon ng binata. Nakakahiya eh. Ganito na lang. Doon ka na rin matulog kasama ko. Hindi mo naman siguro ako gagalawin, di ba? Naninigurong tanong ni Sakura. Hindi, pero babae ka at lalaki ako. Hindi magandang tignan lalo't hindi ka pa naman kasal. Seryoso mukhang sagot ni Kenji. Wala pa sa isip ko magpakasal, Kenji. Wala rin akong kasintahan na magsiselos o ano. Wala rin makakalam na magtatabi tayo sa pagtulog. Kaya ayos lang talaga. Baka sa mukha ni Kenji ang pag-aalangan pero nang taasan siya ng kilay ni Sakura, marahan siyang napabuntong hininga at pumayag. Sige na nga. Kaya ko naman siguro. Sabi na lang ni Kenji. Siguro? Kunot noong tanong ni Sakura. Oo na. Sumusukong sagot ni Kenji. Naghugas si Sakura ng pinagkainan nila at nauna naman si Kenji papunta sa kanyang kwarto. Pagkatapos niya maghugas, sumunod na rin ito sa binata. Naabutan niya roon si Kenji na nakahiga na at nakapikit. Ang bilis matulog ah. Napagod yata. Puna ng dalaga na makita ito. Tumabi si Sakura kay Kenji at pinagmasdan ang gwapo nitong mukha. Parang Diyos mula sa Olympus. Meron talaga mga ganitong tao. Nung nagpaulan siguro ang Diyos ng kagwapuhan, naliligo siya sa labas. Hindi mapigilang bumulong ni Sakura. Hindi, natutulog din ako Sakura, kaya matulog ka na. Salamat sa papuri. Naalimpungatan naman si Kenji at sumagot. Halos mamulan naman ang mukha ng dalaga sa hiya, kaya mabilis siyang nagtalukbong ng kumot, sa kanya tinalikuran si Kenji at nagpa siya na itong matulog. Muli namang natulog ulit ang lalaki. Good night, Sakura. Maagang gumising si Sakura kinabukasan para maglinis ng bahay ni Kenji. Paggising nito, wala na ang lalaki doon. May nabasa naman itong note sa ibabaw ng lamesa. Nakapagluto na ako, Sakura. Kumain ka na. Aalis lang ako patungong Tokyo. May aasikasuhin ako doon. Kailangan ba talaga magpaalam? Sa bagay, gano'n naman talaga kapag magkasama sa bahay. Pero parang ang lambig ng pagkakasabi niya eh. O imagination ko na naman ang lahat. Ay, bahala na nga. Maglilinis na lang ako. May mga pagkain naman siguro kung may luluto mamaya sa tanghalian at hapunan para kung sakaling dumating siya, kakain na lang din siya.
Pero kailangan ko maghanap ng pagkakakitaan para hindi naman masyadong mabigat para kay Kenji. Komento ni Sakura saka ito kumilos agad para maglinis. Pagkatapos niya doon, kumain na ito. Nag-asikaso na rin siya ng pagkain ng bandang tanghali para sa kanilang dalawa ni Kenji. Pero lumipas sa maghapon na hindi pa ito umuwi. Wala pa naman akong cellphone. Kung bakit ba kasi nawala yun nang malaglag ako sa bangin? Masaklap, baka sa taas yun nawala. Hindi ko sa ulo numero ng mga taga sa amin. Mahina ako sa ganun eh. Tapos wala kaming social media account dahil hawak namin ng mga yakuza rito sa Japan. Baka pinaghahanap na rin ako nila dad. Anya sa sarili. Biglang bumukas ang pintuan. Sakura, nakauwi na ako. Ayos ka lang ba? Mukhang may problema ka na naman ah. Hindi mo naman naisip na basta nilang kitang iiwanan rito at hindi na ako babalik. Pagod na saad ni Kenji. Oh, Kenji, andiyan ka na pala. Parang kang kabuti ah. Basta-basta ka nilang sumusulpot dyan. Oo, ang dami kong iniisip. Baka pinaghahanap na ako ngayon ng pamilya ko. Mas maayos sana kung makakalis ako dito at makakapagpasama ako sa'yo. Tugon ni Sakura. Huwag kang mag-alala. Kahit mga 2 linggo lang, basta gumaling yan sa paa mo. Nasa bunto kasi tayo, mahirapan akong ibaba ka. Malayo rin tayo sa syudad ngayon. Wala talagang mahihingian ng tulong kahit kinauukulan dito? Nagsalubong ang kilay ni Sakura doon. Tila nananadya kasi itong si Kenji. Imposible ang sinasabi nito. Rescue team, gusto mo na ba talagang umalis? Tugon naman ni Kenji. Napaisip naman ng dalaga sa sinabi nito. Alam kong sobrang abala ngayon ng mga kasamahan ko at lalo na si Dad. Inaalala ko rin kasi si Canary, baka mapahamak ang kakambal ko. Tapos wala ako sa tabi niya, pero may parte sa puso ko nagsasabi na huwag muna. Anong binubulong mo dyan, Sakura? Ibahagi mo kaya sa akin? Che, sige na nga, dito na muna ako. Baka gusto mo lang talaga akong makasama, kaya ka ganyan eh. Walang choice sa sagot ng dalaga. Bahala ka kung ano man ang iniisip mo. Basta ako, gusto ko lang isipin ang kalagayan at kaligtasan mo. Sus, gusto mo lang talaga magkaroon ng kasamang cute na sexy pa. Pangasar naman ni Sakura. Ang taas ang tingin natin sa sarili ah. Pangbabara naman ni Kenji. Teka, ano bang profession mo? Takang tanong ng dalaga. Doktor, kaya mahalaga sa akin ang kaligtasan ng pasyente. Oh, hindi ka ba kabilang sa doktor na gagamot lang sa tao kapag may pambayad o kapalit? Kunot noong tanong ni Sakura. Hindi, kahit nasa ospital ako. Serbisyong binabayaran doon. Pero sa kaso ko, kung kailangan talaga, libre lang maliban sa mga kailangan na makina. Hindi akin ang gamit sa ospital kaya wala akong magagawa doon. Oo na, tara na kumain. Saktong hapunan na rin naman. Sabi na lang ng dalaga. Hinintay mo ba ako maghapon? Marahang ibinaba ni Kenji ang mga dala sa sofa. Oo eh, pero ayos lang naman. Nakakainip kaya naglinis na lang ako. Pasensya ka na kung inayos ko yung iba mong gamit ha. Sa ganong paraan, makakabawi ako sa'yo. Gusto ko nga magtrabaho para makatulong sa gastusin sa pagkain eh. Kaya lang yung katawan ko hindi pa magaling. Alam mo palang hindi pa magaling, bakit ka nagpumilit kumilos? Pasaway ka talaga. Nagsalubong ang kilay ni Kenji at walang alinlangang binuhat si Sakura na parang bagong kasal. Namula mukha ng dalaga doon sa hiya, kasabay ng mabilis na tibok ng puso ni Sakura. Siyempre, hindi ako sanay nang walang ginagawa eh. Tama na, basta huwag ka na masyado magkikilos ah. Kaya nga kita pinagpapahinga dito pero... Doon lang napagtanto ni Sakura na nakakakilig at napaka-cute nitong magalit. Marahan siya nitong ibinaba sa sofa at kinuha ang gamit niya sa panggagamot. Sorry, wala naman akong mapagkakalibangan dito eh. Nakakaboring kaya. Katwiran ni Sakura. May TV, manood ka. Huwag kang lakad ng lakad. Sariwa pa ang sugat mo, kahapon ka lang na aksidente, kaya huwag matigas ang ulo. Tumas ang kilay ni Kenji habang nakatingin kay Sakura. Ano? Kunot noong tanong ni Sakura. Maganda ka sa suot mo, pero mas maganda siguro kung tatanggalin mo yan. Dahil kailangan ko ng palitan ng benda at halamang gamutan sariwa. Okay, sorry. Sagot naman ni Sakura. Namula mukha ng dalaga doon. Sa kamarahang hinubad ang suot niyang damit na pinahiram ni Kenji sa kanya kahapon. Sa susunod, huwag ka munang kumilos. Pwede ka magluto kapag wala pa rin ako pero iwasan mong magpalakad-lakad. Ayaw mo pang gumaling agad. Nag-aalalang tanong ni Kenji. Siyempre, gusto ko.
Nakangusong tugon naman ni Sakura. Akala ko ayaw mo kaya pinapatagal mong paghilom niyan. Hindi nga. Ay, ewan. Piko na sabi ni Sakura sa paninermo ni Kenji. Hindi na lang ito kumibo at hinayaan siyang magsalita. Dadala na lang kita ng pagkain sa kwarto. Hindi biro ang sugat na natamo mo. Medyo mataas din ang binagsakan mo, mabuti na lang at hindi ka nabalian ng buto. Dagdag pa ni Kenji sa nag-aalalang boses. Oo nga, nagpasabit-sabit ako sa mga sanga, kaya ganito lang ang natamo ko. Tapos sa makapal na halaman pa ako bumagsak. Kung nagkataon na lumagapak ako sa mismo lupa, patay na ako. Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Maswerte ka rin dahil nandun ako ng oras na yun. Kung nagkataon na wala, baka nandun ka pa rin hanggang ngayon. Liblib doon, sa ganung lugar tumutubong halamang kailangan ko. Maraming salamat. Ngayon lang ako natutong magpasalamat sa isang tao kaya sincero ako. Wala nga naman, basta makinig ka lang sa akin, gagaling ka agad. Huwag na matigas ang ulo, libre na yung pagtulong ko, baka masamain mo pa. Nakataas ang kilay na sabi ni Kenji. Hindi paniniwalaan kita sa ngayon kahit mahirap na magtiwala sa panahon natin ngayon. Bahagyang humaplos ang kamay ni Kenji sa sugat ng dalaga. Doon lang naramdaman ni Sakura na bumuka na naman iyon habang dumudugo ulit ang iba. Aray ko! Daing nito. Talagang masakit. Ikaw ba naman? Sinabi kong huwag masyadong gumalaw at magpagaling lang. Naiinis sa sabi ni Kenji. Sorry na nga. Ayoko lang talagang iasa sa'yo lahat. Marunong din naman talaga akong mahiya, no? Ako na nga mismo nagsasabi. Nilagyan ni Kenji ng gamot ang sugat ni Sakura saka iyon hinipan. Imbis na kirot ang maramdaman, kakaibang kiliti at pag-iinit na mukha ang lumaghanap sa buo niyang sistema. Kenji, stop. Parang kakapusin ng hininga si Sakura doon. Patuloy pa rin namang humahaplos si Kenji sa sugat ng babae gamit ang gamot. Pero sa tuwing masasanggi ng palad nito ang balat ni Sakura, tila sinisilaban siya. Bakit ko ihihinto? Ito ang paraan ko para mapawala ang sakit na nararamdaman mo. Katwira ni Kenji. Umiwas na lang si Sakura ng tingin nang lumingon si Kenji sa kanya. Bahagya itong bumuntong hininga nang makatapos siya sa ginagawa. Tapos na. Kukuha na ako ng pagkain mo. Pasensya ka na kung hindi tayo sabay sapag Pasaway ka kasi. Dapat nagpahinga ka lang saan sa kusina ka rin kakain. Ayos lang naman. Kumuha si Kenji ng pagkain at inasikaso agad si Sakura. Hindi namang mapigilang kiligin ng dalaga dahil sa pagiging mabait at maasikaso nito. Pero napapagtanto niyang marahil dahil isa itong doktor. Bahagyang kumirot ang puso ni Sakura doon. Ayos ka na? Tanong ni Kenji. Oo, Kenji. Salamat, nabusog ako. Ayos lang naman kahit ako na, hindi naman ako baldado. Kahit na, ako naman ang kakain. Tugon nito. Namula mukha ni Sakura na mapagtantong doble ang ibig sabihin nun at nabeberde siya sa narinig mula kay Kenji. Mabuti na lang at hindi nito napansin. Dumiretso siya agad palabas para kumain. Lumipas ang mga araw na nagkasundo sila ni Kenji sa mga bagay-bagay. Habang tumatagal, nagiging kampante at panatag ang loob ni Sakura kasama ito. Madalas silang magbiruan pero mas natutuwa si Sakura sa kainosentehan ni Kenji gaya ngayon at mga banat nito sa kanya. Magnet ka ba, Sakura? Kasi ang galing mong akitin ako palapit sa'yo. Naks naman, gumaganti Natatawang tugon ng dalaga. Siyempre, anong akala mo? Ikaw lang marunong? Nakangiting sabi naman ni Kenji. Yes, anyway, kiss me if I'm wrong. Dinosaurs still exist, right? Namilog ang mata ni Sakura nang dahan-dahang lumapit ang mukha ni Kenji sa mukha niya. Bahagya niya itong itinulak palayo sa takot na kung ano-ano naman ang pumasok sa kanyang imagination. Ano, wala ka pa Akala mo hindi ko gagawin Nang aasar na sabi ni Kenji. Joke lang kasi yun. Bisit ka talagang lalaki ka. Nang gagalaiting sabi naman ni Sakura. Epic. Kung makikita mo lang ang mukha mo, pati ikaw matatawa ng malakas. Gusto mo palang matawa Umarkila ka ng clown. Piko na tugon ng dalaga. Hindi na kailangan. Nagagawa mo na akong pasayahin. Banat naman ni Kenji. Imbis na mapikon sa sinabi niyang iyon, bigla namang kinilig si Sakura dahil napakalambing ng pagkakasabi nito.
Tigilan mo nga ako, Kenji, sa mga banat mo. Baka mahulog ako. Handa naman ako saluhin ka. Mukha ka nilalamig, Sakura. Baka gusto mong gamitin bilang jacket. Ang landi ah. Anyway, Kenji, did you sit in a pile of sugar? Because you're so sweet. Tama na nga. Sasama ka ba sa akin? Saan? Tanong ni Sakura. Manghuli ako ng isda. Hindi ka ba napapagod, Kenji? Bakit naman ako mapapagod? Galing lang naman ako sa kusina at nagluto. Hindi naman mabigat yon. Nakakapagod kaya? Buong magdamag kang tumatakbo sa isip ko. Banat naman ni Sakura. Sakura, akala ko talaga seryoso na. Ano ba, sasama ka ba? Oo, matagal nang hilom ang sugat ko. Ayoko pa lang talagang umuwi eh. Pwede ka manatili dito kahit kailan mo gusto, Sakura. Palaging bukas ang pintuan ng bahay ko sa'yo. Ay siya nga pala, may gusto akong ibahagi sa'yo. May napanood akong palabas. Sabi doon, ang labi daw natin ang pinakasensitibong parte ng katawan. Gusto mo bang subukan kung totoo? Tanong naman ni Kenji. Crazy. Are you a pie? Because I'd like a piece of you. Toss me your car keys so I can drive you crazy. Naninikong bawi ni Sakura. Come on, Sakura. Handa ako maging biktima mo, lalo na't ganyan ka manumit. Pamatay. Pumilis ang tibok ng puso ni Sakura sa mga sinasabi ni Kenji, lalo na nang pasimple nitong hawakan ng kamay niya. Bahagyang hinigit ni Sakura iyon pero nagawang hatakin ni Kenji ang kamay ng dalaga, kaya napaupo ito sa kandungan niya roon. Tumigil ka nga, Kenji. Mamaya may makakita sa atin, nasa labas pa man din tayo. Kinakabahang saway ni Sakura. And so, visit ka talaga eh, no? Pikon na sabi ni Sakura. Aray! Daing ni Kenji doon. Sinapak ito ni Sakura sa balikat kaya tumawa ito. Agad namang tumayo ang dalaga at lumayo. Lumipas naman ang mga buwan na halos sanay na si Sakurang kasama si Kenji sa araw-araw. Para na nga silang mag-asawa kung titignan. Natulong na si Sakura sa binata sa pamamagitan ng pagtatanim sa bakuran ng bahay nito. Mainit, Sakura. Doon ka na sa loob. Tatayo na sana si Sakura nang bigla siyang mahilo. Mabuti na lang at nasalo ito agad ni Kenji sa bewang. Napakurapan dalaga ng mga mata para aninagin ng lalaki. Sakura, mag-ingat ka naman. Kahit pahilom na sugat mo, kailangan mo pa rin maging maingat para hindi ka na masaktan ulit. Oo, salamat sa paalala. Ramdam ni Sakura ang mabilis sa tibok ng puso nilang dalawa doon. Halos magwala iyon dahil sa distansya nila ni Kenji na sobrang lapit. Namulapantay nga ni Kenji kaya mabilis siya nitong inayos ng tayo. Nakapagluto na ako, kain na tayo. Yakag ni Kenji sa dalaga. Bastos, kainan na tayo? Pikon na sagot ni Sakura. Hindi lang pala malabong paningin mo dahil sa araw, nabingi ka rin. Ba't loko ka? Bagya niyang sinuntok sa braso si Kenji sa pagkapikon. Kung maloloko ako, sa'yo lang siguro. Kenji naman. Kinikilig yan. Utot mo mabaho. Diyan ka na nga. Teka, kakain ka na ba? Tara. Nagmamadaling sigaw ni Sakura. Nauna na siyang lumakad papasok ng bahay at kumain. Napailing na lang si Kenji sa kanya habang nakain ito. Huwag ka masyado magbilad sa initan. Baka ma-heat stroke ka nang hindi ko namamalayan. Paalala ni Kenji. Oo na, inaabot lang talaga ako ng tanghali kahit anong aga kong magtanim. Katwira naman ni Sakura. Alam ko naman yon, yung paraan mo para malibang. Pero kailangan mong alagaan ang kalusugan mo. Gaya kung paano kita alagaan. Nag-aalalang sagot ni Kenji. Nagharumentado ang puso ni Sakura sa sinabing iyon ni Kenji. Sobrang lakas ng epekto ng salita nito sa sistema ng dalaga. Bahagya niya pang inabot ang kamay ni Sakura. Sakura, masaya akong kasama ka rito. Hindi ko naramdamang mag-isa ako. Salamat dahil pinasaya mo ako ng sobra. Ako rin. Halos mamula ang mukha ng dalaga doon. Kaya yumuko na lang ito at sumubo sa pagkain. Binawi niya na rin ang kamay niya kay Kenji. Kain na tayo. Pakabusog ka. Salamat. Gustong gusto ko kapag binabanggit mo ang pangalan ko. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Ewan ko sa'yo, Kenji. Kumain ka na lang nga. Hindi ko alam, Sakura. Kagabi natulog ako tapos napanaginipan kita. May ginagawa raw tayong kababalaghan. Crazy.
Are we meeting at our dreams like that? Siguro. Tumawa lang si Sakura at binaliwalang sinabi ni Kenji. Samantala, sumama si Sakura sa kanya patungo sa may bangin para maghanap ng halaman. Mag-ingat ka, dito ka na, napahamak nun. Muling paalala ni Kenji kay Sakura. Oo, salamat sa paalala. Tugon naman ni Sakura. Dumaan sila sa makipot na daan at kamuntikan na namang mahulog si Sakura doon. Mabuti na lang, hinatak ito agad ni Kenji. Bumilis ang tibok ng puso ni Sakura doon, lalo na nang masubsob ito sa matipunong dibdib ng binata. Sabi ko namang mag-ingat, hawakan mo lang tong kamay ko. Sabi ni Kenji sa nag-aalalang mukha. Hindi ka ba mahihirapan? Tanong naman ni Sakura. Namumula mukha ni Sakura nang tumitig sa kamay nilang dalawa na magkasalikop. Para siyang binubudbura ng asin doon sa sobrang kilig, pero pilit niya yung itinatago. Mas mahihirapan ako kapag nahulog ka ulit at hindi kita nasalo. Tila huminto ang mundo ni Sakura at kusa itong tumitig sa guwapong mukha ni Kenji. Habang tumatagal, nagbabago ang tingin niya kay Kenji. Mas lalo siyang gumagwapo sa paningin ng dalaga habang tumatagal. Salamat. Hindi lang siguro talaga ako sanay sa ganito. Dapat, hindi na muna kita isinama. Baka mapahama ka na naman. Hindi nakakayanin ng katawan mo kapag naulitan ka pa. Hindi yan. Masyado pa akong sagabal sa'yo. Matabang na tanong ni Sakura. Bumitaw siya sa kamay ni Kenji kaya nahulog siya ulit. Labis ang kaba nito doon habang nakahawak sa sanga. Sakura! Sigaw ni Kenji sa gulat. Agad yumuko si Kenji at inabot ang kamay nito. Nahirapan naman si Sakurang abutin ng kamay ng lalaki, pero pinilit niyang abutin ng kamay ni Sakura kaya nahila siya nito pataas. We need to go home. I can't risk you here. Sorry. Pulong na tugon ni Sakura. Nag-guilty siya sa pagiging pasaway rito. Kinarga siya ni Kenji pababa at kahit na alam niyang galit ito, kinikilig pa rin siya doon. Pagdating sa bahay, hindi siya kinikibo ni Kenji, kaya naman kumuha siya ng tubig nang ibaba siya nito. Tubig, sorry talaga ha. Hindi na ako sasama sa susunod. Hindi na magiging matigas ang ulo ko. Anya kay Kenji. Dapat lang. Kinuha ni Kenji ang baso na may lamang tubig at uminom. Aalis na sana si Sakura sa harapan nito nang hatakin siya ni Kenji sa kamay at siilin ng mainit na halik. Wala sa sarili siyang tumugon na may kaparehong intensidad. Halos magwala na naman ang puso ni Sakura sa loob ng kanyang dibdib dahil doon. Hindi ko akalain na. Ganito pala kapag gusto mong isang tao ng sobra hanggang sa nakilala kita. Nakangiting saan ni Kenji. Marahan niyang ipinatong ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Labis ang kilig na nararamdaman ng dalaga doon. Habang tumatagal, mas napapalapit sila sa isa't isa. Kalaunan ay natulog silang dalawa ni Kenji. I like you so much, Sakura. Bago tuluyang pumikit, narinig niya pang may sinabi si Kenji kaso antok na ito. Samantala, isang gabi na abutan niyang umiinom si Kenji ng alak sa labas ng bahay, kaya lumabas din siya para lumapit. Umiinom ka pala? Tanong ni Sakura. Oo, anong akala mo sa akin hindi tao? Kaya hindi nainom? Pambabara naman ni Kenji. Oo, hindi kasi halata. Gusto mo ba? Alok ni Kenji kay Sakura. Pengi. Inabutan siya ni Kenji ng isang bote ng alak na agad niya namang sinunggaban para inumin. May problema ka ba? Tanong pa ni Sakura sa nainom na si Kenji. Oo, kailangan kong umuwi sa Pinas. Kailangan ko nang dalhin ng gamot ng lola ko. Nakumpleto ko na naman. Baka sa mukha ni Kenji ang lungkot. Ayos lang ako dito. Kung ako ang pinoproblema mo, pwede kang umuwi. Sabi naman ni Sakura para pagaanin ang loob nito. Sigurado ka ba? Gusto mo pa sumama? Yakag naman ni Kenji. Hindi na. Wala akong papeles dito para makakuha ng pasaporte. Yung akin nasa bahay. Panay ang inom ni Sakura ng alak habang kausap si Kenji hanggang sa hindi niya na namalayang nalalasing na siya dahil marami na rin silang nainom. Kinarga siya ni Kenji papunta sa kwarto nilang dalawa. Ibinaba siya nito sa kama doon pero humabak si Sakura sa damit ni Kenji kaya hindi ito agad nakalayo. Hindi ako makatulog mag-isa.
Pwede ka bang matulog sa tabi ko? Gusto ko ang kama ko pero mas gusto kong kasama ka. Pakiramdam ko, wala akong kabuhay-buhay nitong mga nakarang araw. Manghiram lang sana ako ng halik. Pangako, ibabalik ko agad. Mabilis sa sinunggaban ni Kenji ang labi ni Sakura matapos nito magsalita. Ramdam ni Sakura ang init ng hininga ni Kenji na nahaluan ng alak. Tila lalo siyang nalasing sa halik nito, mapaghanap at tila nang aangkin iyon na agad niyang tinugunan ng kaparehong intensidad. Kenji, Sakura, paulit-ulit niyang inangkin ng babae. Yumakap naman ito sa kanya habang hingal na hingal. Hala, nakalimutan mong gumamit ng kondom? Huwag kang mag-alala, aalagaan ko kayo. Kung may mabuuman tayo, paninindigan kita. Pero, Sakura, matagal na rin tayong magkasama. Wala naman naging problema sa samahan natin. Unti-unti na rin kitang nagugustuhan. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga sa sinabing iyon ni Kenji. Pero hindi pa siya handang harapin ang nararamdaman para sa binata. Naiintindihan kita, pero sa ngayon, gusto ko lang munang kilalanin natin ang isa't isa. Kahit na 9 na buwan na tayong magkakilala, hindi pa rin sapat yon. Alam ko, Sakura, handa akong maghintay hanggang sa maging handa ka na. Ayaw mo ba talaga sumama sa akin sa Pilipinas? Hindi na muna. Kailangan kong bumalik sa bahay pero hihintayin kita. Oo, gaya ng pangako ko sa'yo. Tumangulang si Sakura saka sila natulog ng magkayakap. Umalis naman si Kenji kinabukasan at naiwan siya mag-isa sa bahay. Habang tumatagal ang mga araw na wala si Kenji, hindi mapigilang mamiss ni Sakura ang lalaki. Grabing pagkamiss to, ang lalaha. Panay ang titig niya sa picture frame kung saan naroon ang mga larawan ni Kenji. Simula pagkabata hanggang sa lumaki siya. Ganoon ang ginagawa nito araw-araw hanggang sa umuwi si Kenji. Lumingon siya agad nang bumukas ang pintuan ng bahay. Namiss mo ba ako? Tanong nito. Hindi ka na sana umuwi. Kunwaring pikon niyang sagot. Nagtatampo ka ba? Marami pa kasi akong inasikaso sa ospital para tuluyang gumaling si Lola. Sabi naman ni Kenji. Ewan, Anya. Sorry na nga, sumama ka na lang sana sa akin. Sabi ko sa iyo eh. Magmamatigas pa sana si Sakura kaya lang sobrang miss niya na talaga si Kenji. Mabilis siyang tumakbo at dumambas sa lalaki. Namiss kita ng sobra, Sakura. Sa tuwing makikita ko maganda mong muka at katawan, para akong sinisilaban. Ako rin, walang oras na hindi ako nag-iisip na sana kasama kita. Sana hawak mo ang kamay ko. Sana yakap kita. Sobrang ganda mo talaga, Sakura. Bulong ni Kenji. Kumain na tayo. Magkahawak kamay silang nagtungo sa kusina para kumain. Panay naman ang asikaso ni Kenji sa kanya. Namiss ko ang pag-aasikaso mo. Huwag kang mag-alala. Ganito na ako sa iyo habang buhay. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga doon. Mabilis siyang umiwas ang tingin para itago ang ngiti sa labi. Mabilis naman silang natapos ni Kenji sa pagkain at nagkwentuhan sa karanasan niya nung umuwi ito sa Pilipinas. Pumunta rin ako sa kaarawan ng tiyuhin ko kaya naging abala. Bumisita rin ako sa ospital para gawin ang trabaho ko bilang doktor. Tapos sa umaga, nabisita ako sa negosyo ng pamilya namin. May mga bisita ring napunta ng malaman na umuwi ako kaya inalik mo sila. Bisita? O babae? Babaeng bisita pero kamag-anak naman. Nagsiselos ka ba? Hoy, hindi no. Ayaw mo pa kasi akong sagutin eh. Maghintay ka kaya? Tumawa lang si Kenji doon. Nagbanding sila buong gabi bago magpasyang matulog. Makalipas ang 3 araw, nagyakag si Kenji magtungo sa tabing dagat. Pumayag naman si Sakura kahit na gabi na. Ang lakas rin ng trip mo eh. Halos manlaki ang mga mata ng dalaga nang makita ang napakagandang dekorasyon doon. Sakura, nagbago ng pasya ko. Gusto ko na palang gawin kang asawa. Alam kong mabilis lahat to, pero handa akong maghintay na pakasalan mo. Ayoko nang alokin ka bilang nobya ko. Baka isipin mo na hanggang doon lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi pero grabe ang ganda. Ang daming pulang rosas. Ang lakas makadress ni date. Ituturing kitang prinsesa, kaya tatanungin kita. Handa ka bang makasama ako habang buhay? Araw-araw nating kikilalanin ng isa't isa.
Araw-araw ko namang papatunayan sa'yo na gusto kita. Bumilis ang tibok ng puso ni Sakura na magtapat si Kenji. Ngayon, sigurado na siyang seryoso ito at hindi na siya dapat magduda. Sige, pumapayag ako. Pero kailangan mo munang patunayan ang sarili mo sa angkan ko. Gusto rin kita, Kenji. Pero ayokong humadlang ang pamilya ko sa atin. Sige, sasamahan kita. Kahit sa susunod na araw, pupunta tayo sa inyo. Kapag nagawa mo silang kumbinsihin, papayag akong isuot mo sa akin ang singsing. Ngumiti si Kenji saka yumakap kay Sakura. Sabay silang nagliwaliw sa tabing dagat at kumain. Uminom rin sila ng alak. Bandang 2:00 ng madaling araw nang magpasya na silang umuwi. Bakas ang labis sa saya sa kanilang mga mukha. Lumipas naman ang mga araw hanggang sa sumama na kay Sakura si Kenji sa bahay ng mga ito. Sakura, anak, ikaw na ba yan? Tanong ng kanyang daddy. Opo, dada. Pasensya na po kayo kung natagalan ako sa pagbalik. Nagpagaling pa po kasi ako eh. Siya nga po pala si Kenji. Ang lalaking tumulong sa akin at hindi ako iniwan. Tugon ni Sakura sabay pakita sa kasama. Maraming salamat, iyo. Tinulungan mong bumalik ang anak ko. Patagal ko na siyang pinapahanap pero walang makapagturo sa kanya. Mabuti na lang at ligtas siya. Ako nga pala si Seiji Sato. Tugon ng matandang doon. Kenji Yamamoto de los Reyes pong pangalan ko. Half Japanese dad, Pinay ang aking ina. Pakilala naman ni Kenji sa magalang na boses. Ganon ba? Tulad pala kayo ng aking anak. Sabi naman ni Don Seiji. Dad, nasaan ang kakambal ko? Takang tanong ni Sakura. Pinadala ko siya sa Amerika, anak. Walang kayang gumamot sa kanya rito. 3 buwan na rin siyang nandun. Nagkaroon ng fracture ang kanyang spinal at sa tuwing umaatake ang sakit nun, panay ang palaho niya ng iyak. Parang dinudurog ang puso ko. Idagdag pa na hindi ka namin mahanap. Malungkot na tugon ng matanda. Wala rito si Canary. Patawad, dad. Sana umuwi ako agad. Anya. Oo, anak. Pero ayos lang naman siya doon. Siya nga pala, dad. May sasabihin po akong mahalaga. Si Kenji ang lalaking tumulong sa akin. Siya rin ang lalaking mahal ko. Dad, si Kenji po hindi lang basta nagligtas sa akin, kundi ang lalaking nagbukas sa puso ko. Dugtong pa ni Sakura. Ano? Gulat na tanong ng ama. Opo, nais ko sana pakasalan si Sakura. Singit naman ni Kenji. Sigurado ka ba, iyo? Nais mong kunin ang kamay ng aking anak? Paninigurado nandun. Opo, tatapatin ko na kayo. Hindi dahil ligtas ko siya, iyon ang pakay ko. Halos ilang buwan bago kami ma-develop sa isa't isa. At wala sa plano ko yun nung una. Kaya lang, nahulog ako ng husto kay Sakura. Gustong gusto ko siya. Hindi lang bilang nobya, kundi asawa. Matagal ako naliligaw pero hindi pa siya sumasagot at inaantay niya ang inyong pagpayag. Paliwanag naman ni Kenji. Seryoso ka ba talaga sa aking anak? Muling tanong ni Don Seiji sa binata. Opo, sobra pa sa seryoso. Tugon naman ni Kenji na may seryosong mukha. Dad, subog ko na. Talagang gusto niya ako, kaya lang may patakaran ng ating pamilya. Singit naman ni Sakura. Oo, meron. Kaya Kenji, alam mo ba ni Sakura ang sunod na mamamahala ng mga yakuza rito sa Japan? Pagtatapat nandun. Yakuza? Kulat na tanong ni Kenji. Oo, Kenji. Kaya nais ko rin makausap mo ang daddy ko para siya mismo magsabi niyan. Pwede ka namang umatras at kalimutan ako. Singit muli ni Sakura. Malungkot siyang umiti. Pero natigilan sila mag-ama nang hawakan ni Kenji ang kamay ni Sakura. Hindi. Nagustuhan kita at patuloy kitang gugustuhin. Handa akong harapin lahat basta para sa'yo. Buong tapang nitong tugon. Kung ganon, Kenji, isasalang kita sa arena kung saan naroon ang pinakamalalakas na miyembro ng Yakuza. Patunayan mo sa akin at sa aming angkan na kaya mong protektahan ang aking anak. Seryosong saad nandun. Dad, baka hindi niya kayanin. Kabadong singit ni Sakura. Kung mahal ka niya, kakayanin niya kahit ikamatay niya pa. Tugtong pa ng kanyang ama. Opo, handa ako anumang oras. Kaya ko, Sakura. Magtiwala ka lang.
Yun lang, mahihiling ko sa'yo. Yung pagkatiwalaan mo ko. Sa'yo ko, kukuha ng lakas. Buong tapang na tugon ni Kenji. Sigurado ka? Paninigurado nandoon. Oo, sigurado. Lumabas na sila ng bahay at dumiretso sa teritoryo nila sa underground. Sumalubong ang mga miyembro ng Yakuza doon. Lahat sila nakakatakot tingnan dahil alam mo kung anong klase silang tao. Humawak naman si Kenji sa may kamay ng kanyang fiancé. Magtiwala ka, kaya ko. Anya. Nakaabot sila sa arena kung saan naroon ang 5 pinakamalakas na mandirigma ng mga Yakuza. Hinasa sila ng ama ni Sakura sa pakikipaglaban at minsan niya na rin silang nakalaban. Nahirapan itong talunin ng mga yon. Ihanda mo ang sarili mo, Kenji. Bili nandun. Tinapik ni Don Seiji ang balikat ni Kenji at bumitaw na sa kamay ni Sakura ang fiancé. Sumalang na ito sa underground arena at nagsimula ng tagisan nila ng lakas. Pinaliwanag naman ang patakaran ng laro. Mabilis na sumugod ang dalawa sa kanilang 5. Pero nagawa silang ilaga ni Kenji. Go, Kenji! Sigaw ni Sakura doon. Lumusot si Kenji sa dalawa at mabilis na pinatid ang mga ito. Nahagip niya ang bakal sa sahig na mabilis niyang hinampas sa mukha nilang pareho. Halos magsisigaw naman sa sakit ang mga ito. Pinatid ni Kenji ang dalawa, kaya natumban dalawa sa sahig ng arena. Galit na sumugod ang 3 dahil mas malaki sa kanya. Mas malakas ang tsansa ni Kenji dahil mas maliksi rin siya. Hahampasin sana siya ng tubo ng dalawa nang bumuelo si Kenji kaya dalawa ang nagkatamaan. Natamaan naman si Kenji ng hampas ng isa sa 3 pero hindi siya natumba dahil nagawa niyang itugod ang hawak na bakal. Kenji! Nag-aalalang sigaw ni Sakura. Gusto niya nang umakyat ng arena para tulungan ito nang hawakan siya sa kanyang kamay. Kaya niya yan. Matalino ang kasama mo. Nagagawa niyang utakan ng mga kalaban. Sinanay ko pa mga yan pero higit na mas mabilis mag-isip si Kenji. Sabi nito. Baka sa mukha ni Don Seiji ang pagka-proud kay Kenji. Nagawang gantihan ni Kenji ang humampas sa kanya. Nasipa niya iyon sa noo. Agad itong bumulagta sa sahig. Tama na yan. Nagawa niya ng patumbay ng 5. Ang patakaran natin sa duelo. Kapag nagawang patumbay na challenger ang kalaban, ito ang tatanghaling panalo. Agad namang umakyat sa arena si Sakura para tulungan si Kenji. Ngayon niya lang ito nakita sa ganoong estado. Napabuga ng dugo si Kenji nang ibuka nito ang kanyang bibig. Pinigilan mong ilabas yan o, nampas ka? Tanong ni Sakura sa nag-aalalang mukha. Oo, baka mamaya sabihin talo ako dahil doon. Tugon ni Kenji. Ngumiti ito pero nainis ang dalaga kaya hinampas niya ito sa balikat. Aray, injured na nga yung tao, sinasaktan mo pa. Reklamo ni Kenji doon. Sorry, kasi naman ikaw, pinakaba mo ako eh. Akala ko mamamatay ka na. Sira, hindi pa tayo kinakasal. Biglang lumuhod si Kenji at inilabas ang singsing. Siguro naman, pwede mo na tong isuot. Oo. Agad sinuot ni Kenji ang singsing sa babae. Kinilig si Sakura doon kasabay ng malakas sa tibok ng puso nito. Congratulations! Gumiti si Don Seiji sa kanila ni Kenji at nakipagyakapan dito ang babae. Pag-usapan natin mamayan tungkol sa inyong kasal. Siya nga pala, saan niyo balak manirahan? Sabi naman nandun. Ayos lang ako kahit saan. Sagot naman ni Kenji. Dad, gusto ko sa villa na ibibigay niyo sa akin. Singit naman ni Sakura habang nakatingin sa ama. Sige, para mabibisita ko pa rin kayo. Alam mo naman kung gaano kakamahal ng ama mo. Sagot naman nandun. Sige po, Dada. Maraming salamat po sa pagtanggap. Nakangiting sabi naman ni Kenji. Tara na, at ang magamot na likod mo. Kailangan ka ring i-x-ray para malaman kung nagka-fracture. Tumanguan doon, saka sumagot. Sumama sila kay Don Seiji at ginawa ang nais nito. Mabuti na lang at walang fracture ang likod ni Kenji. Namanggalang ang laman niya kaya bakat sa likod ang bakal. Dito na muna kayo sa ancestral house natin, pansamantala, habang nagpapagaling pang fiancé mo. Suwestyon ng matandang doon. Ayos lang ba sa'yo, Kenji? Oo, ayos lang. Kahit mga 1 buwan pa para makasama mo ang daddy mo. Maraming salamat, iho.
Dumito muna kayo ni Sakura, anak. Saan nandun? Opo, Dada. Nagtungo sila ni Kenji sa kwarto ng dalaga. Maraan siyang inupo ni Sakura sa kama. Malapit lang ba ditong villa na sinasabi mo? Oo, ayos lang ba kung mamahala ako sa Yakuzas kahit na magkasama tayo? Ang ibig kong sabihin kahit mag-asawa na tayo? Oo naman. Tanggap kita kung sino't ano ka. Humawak si Kenji sa kamay ni Sakura saka siya hinigit palapit sa kanya. Kaya napaupo ang dalaga sa kandungan nito. Kenji. Wala man na bang gantimpala mula sa mapapangasawa ko? Hindi pa ba gantimpala yung mapakasalan mo ko? Bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang paglapat ng labi ni Kenji sa labi niya. Lumipas sa mga araw na naging abala sila pareho sa pag-aasikaso ng kasal. Doon iyon gaganapin sa hardin ng ancestral house nila, pati na rin ang reception. Napadala na ba lahat ng imbitasyon sa mga kamag-anak natin, anak? Tanong ni Don Seiji. Opo, Dad, ayos na po. Pupunta rin dito ang ilan sa kamag-anak ni Kenji. Pati si Kanari uuwi rin. Magaling na siya. Nagawang gamutin sa pamamagitan ng operasyon ng spinal niya. Tugon ni Sakura. Oo nga, mabuti na lang at isa ang kakambal mo sa nakaligtas sa ganun. Sabi naman ng Don. Lumipas sa mga araw na sobrang abala sila nila Kenji. Inabot ng 1 buwan at kalahati ang kanilang paghahanda bago matapos sa maayos ang lahat. Habang tumatagal din, nalaki na ang tiyan ni Sakura mula nang malaman nilang nagdadalang tao na ito. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ng Don. Opo, Dada. Kinakabahan lang pero ayos naman po. Sagot ni Sakura. Mas kinakabahan pa nga ako sa iyo, anak. Mamaya, sa kalagitnaan ng kasal, pasok ka. Sa tinagal-tagal yun naman kasing nag-iisa ni Kenji. Ngayon ka lang nabuntis. Dugtong pa ng matandang Don. Kaya nga po, pero ayos lang. Mahalaga, ikakasal na ako sa lalaking mahal ko. Maraming salamat po Dad sa suporta niyo sa amin ha. Kayo ni Mommy. Nakangiting sagot ni Sakura. Walang problema yun, anak. Siya, maganda ka na at sumunod ka na sa amin sa labas. Tugon ni Don Seiji. Opo, Dada. Matapos namang ayusan si Sakura, lumabas na siya para harapin ang bisita at pati na rin ang lalaking minahal niya ng lubos. Ngumiti sa kanya si Kenji. Halos kumabog naman ang dibdib ng babae sa paglalakad patungo sa lalaki. Nagsimula ang seremonyas ng kasal at nagpalitan naman sila ng pangako. Ako, si Kenji Yamamoto de los Reyes. Handang pakasalan at maging kabiyak si Sakura Sato. Handa siyang samahan sa hirap man o ginhawa, kalungkutan man o kaligayahan. Nangangako akong hindi siya sasaktan, paiiyakin at lolokohin. Mamahalin ko sila ng aming magiging anak habang buhay. Mahal na mahal kita, Sakura. Ako po si Sakura Sato. Tinatanggap si Kenji Yamamoto de los Reyes bilang aking asawa. Magsasama sa hirap man o ginhawa, kalungkutan o kaligayahan. Nangangako akong aalagaan, mamahalin, hindi lolokohin o ipagpapalit. Paninindigan ko ang aming pagsasama at mamahalin sila ng aming magiging anak habang buhay. Mas mahal na mahal kita, Kenji. Sinuot nila ang singsing at tinapos ang seremonyas ng kasal sa pamamagitan ng matamis na halik. Masayang umiti sa mga tao si Sakura at humarap kay Kenji. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Kasama mo na ako. Oo, ikaw rin. Hinding-hindi ko bibitawan ng iyong kamay, Kenji. Bumati sa kanila ang mga bisita at kamag-anak nila. Naging ayos naman ang lahat. Inaliw naman nila ni Kenji ang mga bisita. Uminom rin si Kenji ng kaunti. Nauna naman si Sakura magpahinga sa kwarto dahil mabilis na itong napagod. Bandang 11:00 ng gabi nang pumasok si Kenji sa kwarto nila sa ancestral house. Kanina mo ba ako hinihintay? Hindi naman, nakidlip na ako kanina. Nagising lang ako ngayon. Yumakap sa kanya si Kenji saka humalik sa noo at labi nito. Kinilig si Sakura doon. Tumabi si Kenji kay Sakura agad sa kama. Mukhang napagod ka. Hindi nalasing lang ng sobra. Hindi na kita nasamahan sa labas. Nakakangalay na magtatayo eh. Oo nga, hindi pati pwede dahil baka mamaya mapanong anak natin dyan sa tiyan mo. Ayaw makunan ka. Hindi yan. At siya nga pala, sa Lunes samahan mo ko magpa-check up ha.
para malaman ang status ng anak natin. Nung isang araw ko lang kasi nalaman na buntis ako kung hindi pa nagsuka. At saka nung nakapagpiti na, kaso sobrang abala naman sa paghahanda sa kasal kaya hindi muna nagpatingin. Oo, ayos lang naman. Sasamahan kita palagi. Yun, lilipat na rin tayo sa villa makalipas ang isang linggo. Nandoon na naman ang gamit natin. Tumango si Kenji at dahan-dahang yumuko para abutin ang labi ng asawa. Siniil niya si Sakura ng mainit na halik. Abuti naman at nagpalit ka na ng patulog. Mas madali na para sa akin. Paulit-ulit siyang inangkin nito sa buong magdamag hanggang sa nakatulog sila. Sinamahan naman ni Kenji si Sakura sa mga check-up nito sa ospital hanggang sa mailabas na niya ang kambal na anak nilang babae. Ang ganda nila, Akemi at Akira. Saad ni Sakura. Kaya nga mahal, kamukhang-kamukha mo sila. Sabi naman ni Kenji. Siyempre, anak natin Mamahalin ko kayo habang buhay. Asahan mo, hindi kita pababayaan, lalo ng kambala. Dagdag pa ni Kenji. Oo, ni minsan wala ka namang pangakong hindi tinupad. Sagot naman ni Sakura. Yumakap sa kanya si Kenji at humalik sa kanyang noo. Kinilig naman siya doon. Lumipas sa mga araw na palagi siyang inaasikaso nito. Madalas si Kenji gumising sa madaling araw para alalayan ang asawa sa pagpapalitan diaper at pagpapadede sa kambal. Ganoon ang ginagawa nila hanggang sa unti-unting lumaki ang kambal. Mama, kakain na po ba? Tanong ni Akira. Mama, si Akira lagi na lang pong gutom. Baka po marami na siyang bulate. Inosenteng tanong ni Akemi. Pareho lang kayo anak, hindi pa naman kayo napapakunahan. Sagot naman ni Sakura. Yikes, kadiri naman po. Hindi may pinta ang mukhang sagot ni Akemi. Tumawa naman si Kenji na nooy abala sa pagtatrabaho sa laptop. Hindi kasi muna ito pumasok sa trabaho para makasama sila. Gutom na ba mga prinsesa ko? Tara, nakaluto na naman ang mama nyo. Yakag ni Kenji. Yay! Thank you, Papa! Agad sumampa si Akira sa ama. Ganoon rin si Akemi. Yay! Love, Papa! Natutuwang sabi ni Akira. Inasikaso naman ni Sakura ang kanilang pagkain para hindi umiyak ang mga bata. Sabay-sabay silang kumain doon. Mama, hindi po ba tayo magdadagat? Tanong ni Akira habang nasubo ng pagkain. Gusto niyo bang maligo sa dagat? Opo, Mama. Sawa na po kami sa pool Segunda naman ni Akemi. Sige na, sa susunod na linggo, maliligo tayo sa dagat. Hindi na muna papasok si Papa sa trabaho. Sigurado ka ba? Paano naman ang mga pasyente mo? Tanong ni Sakura kay Kenji. Wala akong mahalagang pasyente ngayon kay Luigi na. Sinabihan ko naman sila na unahin ko muna kayo. Kumikita naman ang kumpanya. Marami rin akong ipon. Tugon ni Kenji. Oo nga, ako naman ang tagapagmana ng negosyo namin kaya wala tayong magiging problema sa pinansyal. Nakangiting sagot ni Sakura. Matapos kumain, nagpasya silang manood ng TV. Sabay nilang inalagaan ang kanilang kambal na anak. Lumipas sa mga araw at dumating ang araw ng Sabado, kung saan patungo sila sa napag-usapan nilang dagat. Agad silang pumasok sa resort para mag-check-in. Inayos nila agad ni Kenji ang gamit nila at ng mga bata bago sila lumabas para kumain. Kakain muna tayo Anya. Opo, Mama at Papa. Yumakap si Akira sa kanila ni Kenji saka sila maganang kumain ni Akemi. Agad naman sila nagtungo sa dagat pagkatapos kumain. Magagawa lang kayo ng kastilyo sa buhangin Bawal maglikot, bawal sa dagat. Paalala ni Sakura. Opo, Mama. Magbanding po muna kayo ni Papa. Nakangiting sabi ni Akemi. Humawak naman sa kamay ni Sakura si Kenji. Saka siya hinila sa dagat, bumilis ang tibok ng puso niya doon habang lumilingon sa kanilang mga anak. Mabuti na lang at may tagabantay doon para tumingin sa kanila. Baka mapahamak ang kambal. Hindi yan, Sakura. Hindi mo ba ako namimiss? Namimiss kong bonding natin pero syempre may mga batang dapat bantayan. Humarap siya kay Kenji at tumitig sa mga mata nito. Siniil naman siya nito ng mainit na halik. Kahit na maalon ng dagat, wala silang pakialam. Mahal na mahal kita, Sakura. Mas mahal na mahal kita, Kenji.
Masaya kung bumuo tayo ng pamilya ng magkasama. Ako rin. Maya-maya pa may tumawag sa kanila at paglingon Sakura. Naroon si Kanari at karga nito ang kambal na sila Akemi at Akira. Inasar pa sila nito na magpatuloy lang sa landian nilang dalawa. Ito na raw ang bahala sa kanyang mga pamangkin. Baliw ka, Bal! Salamat! Sigaw ni Sakura. Salamat kapatid! Segunda ni Kenji. Tumangulang si Kanari habang nakikipaglaro sa mga anak nila ni Kenji. Simula noon, namuhay sila ng masaya at sama-sama. Hindi na nahirapan si Sakurang mag-alaga sa bata dahil sa kanyang kakambal na si Kanari na laging bumibisita sa kanila para tulungan ito. Mas naging malapit sila sa isa't isa habang tumatagal. Ganoon din si Kenji na walang araw na hindi pinaramdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Sabay nilang inalagaan ng kambal hanggang sa lumaki ang mga ito ng masaya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!